Ayun. Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po sa ating mga viewers, subscribers at mga sponsors po. Magandang hapon din po sa ating mga butihing OFW na patuloy pong nanonood sa ating mga videos at patuloy pong nag-subscribe sa ating channel. Sa hapon pong ito mga kalingap ay andirito po tayo sa kanila dyan Marty para dalawin po sila muli. Ayan po, ang ganda po ng bahay talaga oh. Yan oh, ang tingkad ng kulay, grabe. Yan, yun, bumaba na. Uy, Tulog po si Marty. tulog? Saan si papa mo? Nandun po sa ulingan. Oo, Pasok. sige. Pasok. Saan si Marty tulog? Gisingin mo. Yan na. Oh, ganda na oh. Yan. Oh, maganda yung iniwan dito. Yan. Oh. Tambak ang hugasan. Banyo nila. Oh. Ayos. Ayos ang banyo. Yan o. Ayos ang banyo. Oh. Yan. Okay ang kwarto. Ayos ang kwarto mga kalingap. Yan. Wala ka rin po ako magising. Bakit wala kang tulog? Ha? Puyat? Oh, lagay mo to dyan. Ba't ka na pupuyat? Lagay mo. Magdamag ka sa cellphone? Hindi po. Saan ka ba galing? Dito lang po. O bakit puyat ka? Ano bang pinagagawa mo? Umayat ka na. Hindi ka kumakain? Makain naman po. O bakit payat ka na? Kulang ka na sa tulog? Ha? Patay tayo dyan, hindi ka na nagtutulog pala. O, ano saan ang ribbon mo? Yung ano, with honor natin. Wala? Wala po. Wala kang nakuha ang award? Wala. Patay, bakit wala nakuha ang award? Hindi ka nag-aaral mabuti, nagbubulakbol ka pala. Ha? Ayun. Yan. Si kuya mo may award? Wala rin po ato. Wala din? Wala. Pastilan. Pasniya. Walang award si Jan Marty. Payat pa. Ba't pumayat ka? Wala po. Ha? Wala po. Dito, kinakausap ka, hindi ayos ka mag-kausap. Saan ka ba nagagala? Dito lang po. Dito ka lang? Po. O bakit wala kang tulog? Saan ka ba galing kagabi? Ha? Antok pa. Gising na. Saan ka ba galing kagabi? Dito lang Sa bahay lang? po. Inalagaan mo ba yung bahay mo? Opo. Paano mo inalagaan to? Ha? Paano mo inalagaan ang bahay mo? Pinantayan po dito. Ha? Pinantayan po dito. Nagwawalis ka? Opo. Asan papa mo? Ba't, Opo. ba't minsan sabi mo ano? Binugbog ka? Binugbog ka? Opo. Nino?
Kuya po. Bakit? Mauwi po dito tapos mabubugbog lang po. Mauwi lang tapos nabugbog? Opo. Wala si kuya mo. Si Simon? Yung isa po. Sino si kuya mo? Binubugbog. Binubugbog mo raw siya, kuya. Sawayan masyado para mura sa papa. Ah, para mura ka na pala. Huwag mo murahin papa mo. Bakit inaway mo papa mo? Minumura mo papa mo? Lagi ko yan. Palagi daw. Bakit di ka na nagrespeto sa papa mo? Anong dahilan? Ah? Anong dahilan dyan, Marty, at hindi mo na ginagalang papa mo? Ha? Di ba sabi usapan natin, huwag nang gulitin yung ginagawa mo? Ha? Sino binubugbog? Sino pa nagbugbog sa'yo? Hindi ko man po yan talaga yun. Na ano lang po kasi yung... Ah, pinitik lang. Yung bumanga po kasi palaging mura. Pinapalayas palagi si papa. Grabe. Nakadating ko po lang kanina. Nakadating po ako pag Trabaho? Yun po. Galing po ako sa... So, kumusta yung trabaho mo, kuya? Pag po po. Ah, off ka. Pagdating mo, nagmumura na? Palagi po yan. Kanina pa. Kasi po yung cellphone niya, tinitingnan ko lang. Ay, bawo. Ayaw na ipa-iram. Ay, pahiram. Huwag niyo na lang hiraman. Ah, may titingnan man lang po kasi kung ano-ano na baga po ang mga ano niya. Ah, kung ano, nawala na sa tama. Tapos kung saan-saan na daw po yung dinadala, ang usap niyo po. Dito lang. Bahay lang. Oo, kita Hindi mo. na po, ayaw na po magkukontrol eh. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Yan, Marty. Ganyan po, kapag ano, dumi-dumi, nagpapatulong si Papa paglinis kasi may ginagawa man po sa ano, gusto man din pong kumita kasi wala man pong ginagawa. Kaya nga, Nagpapatulong paglinis, parang nalayasan lang. hindi maganda ginagawa mo dyan, Marty. Nadidismaya na yung mga fans mo. Yung mga viewers mo, nadidismaya na sa'yo. Hindi dapat ganong. Kung saan-saan na lang po yung mga po. Dapat matuto kang gumalang. Masasaktan ka talaga ng mga kuya mo. Hindi ko man din sila anuhin kung mabubugbog ka. Kasi hindi ka na pala naggalang sa kanila. Dapat maging mabuting bata ka. Nasa iyo na lahat. May bahay ka ng maganda. Hindi ka mo problema kung paano matutulog. Hindi ka na problema kung paano ka kukuha ng pagkain. Tapos ang problema, nagmamaldito ka. Hindi naman ikaw ganyan dati ah. Nakapasipag mo, tsaka mabait bata ka. Di ba? Yan, Marty? Huwag mo na ulitin yun ha. Bakit mo minumura sa papa mo? Ha? Ayan, sabihin mo. Bakit mo minumura si papa mo? Anong kasalanan ng papa mo sa'yo? Jan Marty. Wala. Bakit mo minura? Alam mo, hindi maganda sa bata yung mumurahin yung magulang. Jan Marty. Ang papasalamat ka si papa mo ay masyadong mabait. Sinasaktan ka ba ni papa mo? Opo. Oo, anong ginawa sa'yo? Palo? Opo. Kasi? Pag sila po, hindi po sila masaktan-saktan. Pag ako po, palagi sasaktan ako. Palagi ka sinasaktan? Opo. Ano? Ako po. Ha? Hindi po sila kayang saktan pag ako kaya-kaya. Buong nag-alit. Baka kaya ka... Sige. Sige, sabihin mo lahat. Ano? Pero, maliw na yung ano niya. Ha? Walang pangalam. Ano nga? Sige, sabihin mo. Sige, tuloy. Lagot kayo. Binugbog nyo si Marte. Wala lang sa sumbong.
tulungan yung bugbugin eh. Pati si papa mo, binubugbog pala to. Oh, shit! Marty, magaling sa dibata to bang Marty, kahit di ka mag-ano. At hindi gagawin ni Marty, kahit di mo susubukan. Huwag niyong Bakit mali na kani? Kinakabi yung Yan, pen. ako na si Mas sinusubong mo, ako na si Maribel. Ano? Ako paano? Hindi mali pa lang. May ribat kami dyan. Bakit ka nasaktan ng papa mo? Anong nangyari? Ako palaging kakampihan. Sino ang kinakampihan? Ay, nalin na po niya yung anak niya. Oo. Ikaw bunso, dapat ikaw kampihan. Wala, kahit ganun pa. Paano ko naman nakakampihan? Hindi doon ako palayakin. So, ka nakakita na papalayakin ako. Kapag walang ito na ugali. Yan, binapalayas mo pala si papa mo. Nabit ko na siya na tigilan mo ka ako. Kasi pag umalit ako. Pag umalit ako, wala Ako na po yung palaga pinapagtulungan dito dyan. At siya, patuloy mo gawin sa sinusumbong mo kung kapag ginawa sa mo, sumbong mo. Sige nga. Ano, pinagtulungan kanila? Atong bigado. Ha? Tapos binubugbog ka? Grabe naman. Kahit sa mga pangalan, kulang tatay. Kung marunong mahiyak, kahit pinaliliw natin kita. Yan mo na papa, hindi ka na magtarap. Patarap mo muna siya. Para maaramat na yung maaramat. O sige, sabihin mo lahat. Oras mo ngayon. Mamaya naman sila. Mamaya kakausapin ko rin sila. Sige, oras mo. Sige, sabihin mo lahat. Ako na doon. Ako naman po yan. Ano, Tagalogin mo. Wala naman pa sa sunod. Wala naman po yan. Ha? Nakasakit na naman po yan. Manong ano? Tagalogin mo kasi hindi maintindihan ng mga viewers natin. Sige, ano pa sabihin mo? Bakit lagi kang buyat? Ano nangyari sa'yo? Wala ba ikaw regalo sa akin yung yung honor? Akala ko bigyan mo ako regalo, honor. Hindi ka may unol ka. Ikaw hinapot, ikaw bida dyan sa vlog na yan. Sinunol ako mangyabang. Ikaw nagyayabang. Saan yung regalo mo kay Dr. Love? Dapat meron akong magandang regalo ka sa akin. Dapat honor kasi ganda bahay mo. Maliwalas ng tulog mo, maayos ang buhay mo. Dapat ibigay mo regalo mo kay Dr. Love, honor. Kailan ang recognition nyo? Tapos na? Hindi na ako makasama sa recognition kasi wala po. Wala din. Hindi ka binigyan sa Sabi yung teacher mo, kausapin ko hindi ka binigyan ng grade, honor. Or po absent. Ha? Or po absent. Puro absent. Yun ang masakit. Huwag na mag-absent sa sunod, ha? Papasukin. Papasukin ko na niya dito sa fourth quarter. Pag ginigising ko galit pa sa akin. Galit ay may ugali ka. Pag ginigising ko, nanunod pa. Siya po niya ang madaling mga alas 12 po ng gabi. Gigisingin po niya ang palatabihin. Gising na patutulog pa ulit ako at tutulog tayo ulit. Marty, ba't yung laog? Ngayon laog. Saka, di mo, Magtutulog ako kung tinta ako matulog. Wala ko naagot tayo mo. sabi mo na kabong yan eh. At yan. Ako na bahala sa mga ginawa. Oo, alam ko di. Oo, di. Galing kabong. Magtarang ka na magtarang. Pag kinakaulay ka, di tatarang. Pwede ka kinakaulay, igang tarang-tarang. Sige, yung salita ka raw. Sige na, sabihin mo na. Tabla na to, tabla na ito. Tablahin mo na sila lahat. Sabihin mo na. Sumbong na. Yan. Huwag nang huwag ka nang lumaban sa kanila, ha. Huwag nang huwag mong palayasin papa mo. Ba't pinapalayas papa mo? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Kami na naman buhay niya sa mga anak niya. Ha? Ang mali na ako. Bugbog ba ng bugbog? Oo, bakit? Sinong mahal na papa mo pala? Yung dalawa na po yan. Ha? Yung dalawa po yan. Ang dalawa, ikaw hindi ka mahal? Bakit ikaw hindi minahal? Ikaw may-ari ng bahay. Dapat ikaw minahal. Hindi ka minahal ng papa mo?
Mali si papa mo. Hindi ka minahal. Bakit hindi nabugbog yung dalawa? Bakit kaya? Ano kaya kasalanan? Wala kaya silang kasalanan? Baka masaktan, palagi na lang po. Palagi ka nasaktan. Na? Kasi naman, siguro naman, pinapalayas mo. Kaya, pinapalo ka. Ang palo naman ng tatay, hindi naman palo. Sila din ka po, nakapalo. Ha? Sila din ka po. Ah, Mapalo din po sila. pinalo din sila. Mapalo din po sila. Sino? Bukod kay papa mo, may pumapalo pa sa'yo. Sino? Ano mo lang? Yung dalawang kuya mo. Ano po? Ikaw bagang mayaman dito? Ano na ako, nasukatan na naman. Magalit ka na lang, huwag mo na sila palayasin. Payag ka, palayasin ko si papa mo, ako magpalayas. Payag ka? Ha? Gusto mong palayasin ko si papa mo? Payag ka ba? Wala namang alaga sa'yo. Balik tayo sa umpisa. Gusto mo? Tanungin kita. Seryoso. Gusto mo bang palayasin ko si papa mo rito? Ha? Payag ka hindi? Ha? Payag ka hindi? Hindi. Hindi bali na naman po yan. Baka mo na yan. Inaabot ka, di mo ba po naulayan? Ha? Payag ka hindi? Pag pinakulit Hindi. sa bagon. Tama na muna kaya may na nag-usap. O sige, sagutin mo ako. Payag ka? Nandito lang sa papa mo o palayasin ko na lang? Bagin po ka, pubugang palagi dito. Binugbog ka palagi. Anong gusto mo? Ha? May gustong tumulong kay papa mo. Tutulungan kayo ng sponsor. Ano, gusto mo palayasin ko yan o dito lang siya? Ano? Dito nga po yan, kami palagi bubong naman po. Si papa mo makikinabang. May tutulong sponsor, wala kayo. Gusto mo ba? Paalisin ko? Hindi. Yan pala eh. Sundin mo sila. Ha? Wag naman po yan. Sige na. Pakiusapan ko naman. Pero huwag ka magmura. Huwag mo murahin. Huwag mo palayasin papa mo. Pakiusapan ko sila. Mamaya na kuya. Yan po, nabumukan yan. Nayabang po yan, kaya hindi ko yan maliyan yan. Yabangan po yan. Sino? Oo, ngunyan magkakailan karapatan kay Dr. Lam na kung papalayasin mo ako. Sigarilyo pa po dito kung naloob naman na ito. Sigarilyo bigyan naman labas. Siga na masyado. Sige. Tama na yan. So, maganda na usapan natin, ha? Ha? Pakiusapan ko rin sila na umari hindi ka nasaktan. Huwag ka rin lumaban. Ha? Sipon mo, napuno na yung damit mo na sipon. Naka-vlog ka. Okay na tayo? Okay na? Ha? Okay na. Bakit mo binubugbog si Jan Marte? First of all, sige, paliwanag. sobrang yabang po niya. Maubusan na ng pera, mayabang ako. Ganun siya po. Tapos, ang magulang niya po, sinasagot-sagot niya. Ang magulang namin po, sinasagot-sagot lang niya po. Paano po hindi ako magagalit? Eh, yung tatay ko po tahimik lang. Wala siyang pagkailam. Siyempre pa akong panganay na nakatanda sa kanya. Siyempre nakakahiya naman doon sa mga nakakarinig sa kanya na minumura-mura yung tatay niya. Kaya papagtanggol ko po yung tatay ko. Kaya siya po, masasaktan siya kasi sinasabihan na siyang tumigil. Lalo Pero, pa siya pong bugbog na sarado ba o bugbog na pagmamahal? bugbog na. Ay, medyo nasupag minsan po kasi siya na, nasusobrahan po. Kasi yung una po, inisang tapik, parang tapik lang po, nakabuka yung kamay ko. Pusi po talaga yung bibig. Kasi minura yung tatay ko, kasi sabihan po kami ni Papa na lumayas na po daw. Tapos yung tinapik ko po ng isang beses, pumusi po yung bibig. Tapos may sumunod pa po dun. Kasi hindi po napatitigil ang kanyang kayabangan. Kaya po, talagang lagi siya nasasaktan. Kanina lang din po, si Kuya, nasaktan siya ni Kuya kasi, sinasagot-sagot niya ni Kuya.
Pero pwede bang pasensyahan nyo na lang, huwag nyo nang bugbugin ng todo? Sana naman din po sana, isipin din niya po na dapat may respetuhin siya eh. Oh, Kasi halos Dr. Love, ikaw na lang po ang nire-respeto niya. Kasi pag andyan ka, sobrang bait niya po. Eh pag kay Papa po na magulang niya, hindi niya po kayang irespeto. Ganun. Samantalang, yung mga kaibigan niya, kahit mga bata, halos kulang na lang po yung pagsilbihan niya. Yung tatay ko, yung bahay niya, hindi niya kaya makapagsilbihan. Kaya galit na galit sa kanya si Papa. Kasi hindi siya marunong sumunod. Matigas ulo niya. Mayabang siya. Nasa kanya po halos lahat. Nakamalian. Tapos ayaw niya po masasaktan. Ayaw niya po mapapagsalitaan. Kaya po hanggang sa pagpasensya po, papasensyahan po. Kaso lang po, sana naman po yung boses niya sa magulang. Kahit sa magulang na lang namin po. Huwag na po sa akin o sa kuya ko. Pero kay kuya po talaga dapat irespeto niya kasi mahirap po pag hindi niya nirespeto. Kaya kahit ako po, sabihan niyang lumayas ako, immune na po ako dyan kasi sanay na ako sa mga sinasabi niya sa akin. Kasi gusto ko lang respetuhin niya yung tatay ko. Yung tatay ko lang marespeto niya. Malaking pasasalamat ko na po. Yun lang po. Sige. So, ako na lang nakikiusap. Medyo sutil-sutil na kasi talaga yung bata. Kayo na lang din sana magpasensya. Sige po. Ha? Sige po. Huwag naman bugbugin ng husto. Sige po. Kunti lang. Umari pa, yung bang padadalain lang. Ano? Hindi nga po dadala. Kahit anong klaseng bugbog. Okay lang. Sige, habang maliit pa, ganun-ganun lang gawin natin. Kasi habang lumalaki, baka magiging swahil pa ng tuto. Yung marit, magtulong-tulong na lang tayo para mapaayos natin yung buhay ng bata. Nga po ang nanay ko eh, ibigay daw doon sa nanay niya. Sabi ko hindi ako papayag kasi yung bata daw, ibibigay daw po doon sa dati kong asawa. Sabi ko hindi ako papayag kasi nagsumikapan ko kayo kakabuhayin kahit wala siya tapos bibigay mo doon. Ayaw ko kako. Hindi ako Sino papayag. nagsabi? Yung panganay ko po nandyan. Yung panganay mo. Kapag hindi na po nagbangon iba. Oh. Kasi nahihiya na daw siya sa mga kapitbahay namin kasi kung sagot-sagutin daw ako, grabe. Nakikiusap ako dyan, pag mabago tayo ng tulong, magbago kang ugali kasi hindi lahat ng oras buhay ako. Kasi pagsisisi ka pag wala na ako, wala nang magtuturo sa'yo ng tama, wala ka ng tatay na marunong magtiis sa mga ugali ninyo. Bilang ama, wala namang problema kung masasaktan mo man siya minsan. Yung mapapalo lang. Ay, wag lang yung bugbog kasi yung bugbog. hindi po ako niyan, hindi po ako mapapalo yung katawan. Baka parang ano po parang naano na din po ako doon, nagalit na din po ako nang sabihin niya sa akin na bakit daw hindi pa kami umaalis ni Simon samantalang nung isang araw pa daw kami niya pinapaalis, hindi pa daw kami umaalis. Sabi ko, ba't mo ko papaalisin? Ni ultimo ka kung damit mo, hindi mo nilalabahan. Ni ultimo ka kung may bigas dyan, may grocery dyan, hindi ka naman nagluluto. Ultimo hugasan, ako naghuhugas. Tapos kako, papalisin mo ako, ano nang nasa trabaho ako, October pa ako nag-resign, na aprobahan ng resign ko, April. Tapos kako nang pangarap ko makasama kayo, tapos ako papalayatin mo. Ay sabi ko, di, bahala ka. Oo. Dahil kako pag lang, bilang tayo magulang, tayo lang talaga magtiis. Kaya nating adjust yung bata. Nag-a-adjust po ako kasi Bilib ako dyan. kahit yan sa mga pangalan ng mga anak ko, ayaw ko talaga pong manakit kasi hindi ko naman po talaga ugali yan. Dahil sabi ng iba, patikimin ko daw, sabi ko, pag nasanay naman ako niya na mamalo ako, ay lagi na naman ako mamamalo niyan. Ayaw ko ganon. Kasi naawa din naman kasi ako. Tama. Malaki ako, malakas. Tapos papaluin ko yan. Kaya sasampalin ko. Adi anong labas niyan? Kawawa din. Kawawa. Kaya sabi ko sa kanya, magsusumbong din yan sa akin, lalo kung magka-problema ng malaki. bukod pati po doon sa hindi sa bagay na magsusumbong po sa inyo. Ang sabi ko lang sa kanya, pinapakiusapan ko siya. Magbago ka nunoy kasi unang-una, pag nagpunta dito, sasabihin namin ni Simon ng totoo, hindi kami magsisinungaling na itatakpang ka namin kasi para magbago ka. Tama. Tapos pagkakaalis nyo po, gano'n na naman ang ugali niya uli. Gano'n naman Ay ugali. sabi ko nunoy, sus, hindi ka ako yan alam mo ka ako, ang mga nagbablog na yan na lalo maganyan sa kanila, pati pag-uugali na binablog nila, kailangan maayos, hindi yung para kang tulisan ang ugali mo. Oo. Bakit ba naging ganyan ang bata na yan?
Mabait ba niya nung nakilala ko? Noon pong una, iniintindi ko siya kasi nga akala ko mga nangyari sa buhay namin, sa pamilya namin, siguro apektado lang. Pero nung pabalik pa ulit-ulit na lang po, paulit-ulit na ginagawa niya sa akin na sinasagot-sagot niya ako, parang hindi ko na maano. Tapos may sinabi, ang pinakamatindi pong sinabi niya sa amin, Simon, kaya nabugbugin ni Simon ng gusto kasi wala daw siyang tatay, wala daw siyang nanay. Sabi ko noon, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kahit nagkahiwalay kami ni mama mo, nanay niyo mo pa rin yun, tapos tatay mo pa rin ako. Matagal ko kakong pinangarap na makasama kayo, may mga langgam po. Matagal ko kakong pinangarap na makasama kayo ng mga kapatid mo, tapos kako papalayasin mo ako. Anong klase kako yan? Ay, Dito tayo sa loob. Kasi, Dati ang bait. malamang po. Kasi Mga barkada niya. dito. Kasi po, sa Dito ka, totoo lang, Ano po ni Simon? iniwan ko po yan dati. Hindi naman po yung ganyan na bata, hindi naman masamang bata yan. Bakit nagkaganyan yan? Barkada siguro. Ang paborit ay si kuya niya, lagi silang masaya niyan. Ngayon ay laban na kapatid sa kuya niya. Kaya nga sabi sa akin ng panganay ko, ikaw na papa ang umuwi kasi hindi ko na kaya ang bunso mong anak. Baka kung madisgrasya ko lang yan. Kanina nga, sinasaktan, kinuha yung pupukpuk. Sabi ko, tantyahin mo naman kasi tao yan. Hindi yan aso na pupukpukin mo yan. Sabi ng, sino pupukpuk? Yung panganay, Pupukin niya si Jan Marte. yung pupukpukin ng ng tangkay ng map. Masyado na pala itong bata na to. Kaya sabi Baka ko, mamaya mawalan pa kayo ng tulong dahil din sa ugali niya. So, sana kayo na lang magsupil sa kanya. Ipaintindi nyo sa kanya. lagi kailang ko masaktan, lagi walang ko po problema. pinapaintindi sa kanya na masama ang kanyang ugali na sa mga kaibigan mo ako mabuti ka, sa sarili mong pamilya o sa tatay mo pangit ang ugali mo kasi marami nagmamasid sa'yo na ganyan ang ugali mo sa akin. Hindi natutuwa sa'yo kahit mga ninang mo sa paligid. Mga kumpare ko, kumari ko, pinapagalitan ako kasi napakabait ko daw. Sabi ko, ayaw ko nga manakit sa mga anak ko kahit niya pinagsasalitaan ka ng masama. Sabi ko, di bali na, basta ayaw ko manakit. Tama yan. Tama yun sa'yo. Kasi ako na nga lang ang nag-aasikaso ng maayos sa mga bata, tapos sisikapin ko pang mapalayo ang loob nila sa akin. Kahit ganyan siya, pinagtsatsagaan ko na lang. Tsagaan mo na lang. Kasi Hindi naman po ako maniniwala. naging epekto yan doon sa pagkahiwalay nyo ng asawa mo. Maaari po, tapos nasanay siya na nakikita niya na may mga masasamang ginagawa. impluwensya na nakita niya. Oo. Tapos Baka yung pag-ugali ng nanay niya, nadala niya. Sa tingin mo, malamang po. manadala niya kasi kasama niya. Ang nanay kasi niyan, hindi man po sa paninira kasi hindi na kayo magkasama. Hindi yung nagpapatalo ng rason. Kahit mali yun, panalo pa rin siya. Kaya talagang sa totoo lang po, hindi man sa bali may isang banda din po na, isang side po na natuwa din ako na magkahiwalay kami kasi hindi din kami aasinso kahit magkaroon. Kasi siya, may mga bagay siya na pag ginusto niya, gusto niya. Kaya ako nung bago kami magkahiwalay niyan, hindi ko talaga gustong umalis sa lugar ng mga anak ko. Nung pandemya kasi yun, nagpunta ako sa Manila kasi nga hirap dito ang hanap buhay. Nagtubiro ako. Tapos yung nabalitaan ko nga na pinapabayaan niya ng mga anak, yan mga bata na yan, lalong-lalo yung bunso. May mga sugat yan nung abutan ko. Wala, hindi pinapagupitan. Tapos mga yan, laging maludungis ang mga damit. Madungis talaga. Nung makita ko. Naiyak ako. Tapos sabi ko, Nakita mo ba yung unang vlog namin? Grabing dungis. nakita ko po yun. Lahat po ng vlog nyo, mula nang may pasensya ng upo na nakilala nyo, tapos hanggang sa huli, hanggang sa mag-turnover po ng bahay na ito sa kanila, subaybay ko po yun kahit hindi ko sila nakakausap. Tapos pagkatapos ko pong panoorin, tinatawagan ko yung panganay ko na kung ano-ano, kung okay lang sila o ano. Tapos, nung nagsabi po kayo na sana umuwi na ako, matagal na ako nag-resign. Kaya lang, ang farm po kasi, mahirap po tayo magpaalam dyan. Kasi pag may sakit ang baboy, kagaya ng iisip, ang sisisihin po kasi yan ang Batangas. Kasi pinayagan ng agriculture ng Batangas na pauwiin ako dito sa norte. Kasi may mga farm din naman po tayo dito
Oo, Mahirap po yan na basta nag-release ng tao pag may sakit ang baboy na malala. tama. So, ito. Yan. So, Manong, meron pong naawa sa'yo. Naawa sa pamilya mo, hindi lang baka marinig nila, sa'yo lang, baka magtampo na naman yan. Apo. May naawa sa inyo, sa inyong pamilya. Ito ay sponsor, si Manay Liz. Apo. Siya po ay nagpapabigay ng 20 mil. O tulo, 21. Pero ilagay ko lang sa 20 yung 1,000 paggastos nyo. Ibigay ko sa inyo yung 20 mil. Pampuhunan nyo na raw. Hindi ko alam kung anong gusto mo pero ibibigay ko to sa iyo, 20 mil. Pahala ka na kung anong negosyong gagawin mo. Apo. Bibigyan kita ng 20 mil. Ha? Para po to sa kay Manay Liz. Si Manay Liz, supposed to po itong pera na ito hindi para sa inyo talaga. Ito ay para sa kanila ni Marian dapat. Pero sa sobrang dismaya, kung napanood nyo si Marian, napanood nyo ba si Marian? Hindi Yung pa ako aking- masyado. Hindi na po ako tanong mo sa mga masyado anak mo. nag-ano. Magpapanood din kayo minsan ng mga videos ko. Nadismaya siya doon sa mga pag-ugali, lalo na nung kay Ate Marisa na nag-asawa muli. Meron akong isang na ang liit pa na wala pang 1 taon yung namatay yung asawa, 1 taon, wala pang 1 taon pa na nakalipas. Tapos nung namatay, may nabuntis na anak. Ay mayroong anak na iwan na nabuntis pala siya. So ngayon mayroon pang maliit, mga ilang buwan pa lang yan, mga 6, 5. Nag-asawa na muli. So nadismaya yung ating sponsor. At ang gusto niya ibigay sa iyo yung pera. So magpasalamat ka ng marami kay Manay Liz na sa iyo po ngayon bibigyan kita ng 20. Yan 20 mil. Yan sige. Itaas mo buka mo kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, dagdagan ko pa. Yan. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gawin mo yung negosyo. Bahala ka kung anong negosyo. Gusto mo magnegosyo ng uling, ikaw maghango. At ikaw magbinta, gano'n. Kung ano bang expertise mo. Magtatanim na lang po ako. Sige. Basta yan ang puhunan mo. At palalagyan mo yan para sa pamilya mo. Apo. Para hindi ka na makapag-isip kung ano-ano pa. Hindi ka matuturiti sa araw-araw na pag-isip. Bukod po doon, hindi na ako, para masubaybayan ko ng masyado itong bunso kong anak. Yung bunso mong anak, mukhang nakikita ko talagang sumusutil-sutil na. Habang medyo, ako hindi ko, ibig ko sabihin ako, napapansin ko na ang pag-uugali niya, nadadala niya sa panahon na nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Pero, May galit, may puot. opo, pero, ang gusto ko sa kanyang sabihin, huwag niyang ibuntun sa akin kasi sa Yeah. totoo lang, hanggat maaari po, nakita niya naman nang makiusap sila. Na huwag ko na daw ipakulong yung nanay nila kasi kawawa naman. Kasi mabubulok sa kulungan. Siyempre, may puso ako. Kung wala siyang puso, may puso ako. Kasi may mga anak kami. Magagalit sila sa akin. Ganun ang ginawa ko. Nagtrabaho na lang Nagtipoy ka. ako. Nagtimpi na lang ako. So ngayon, ipagpasalamat mo kay Manay Liz yan. Maraming salamat po, Manay Liz, sa puhunan na ipinagkaloob niyo po sa akin o sa pamilya ko. Kaya gamitin ko na lang po itong puhunan para sa pagtatanim para may pagkulan kami ng mga anak ko. Hindi pa yan. Baka sa sunod na mga araw, marami pang magpadala sa iyo. Hindi natin alam. Ang tabay lang tayo doon sa mga sponsors. Sa mga sponsor natin, nakikiramdam lang yan at nakikinig. Lalo na kung makita lumalago yung ibinigay nila puhunan sa iyo. Meron kasi akong binablog. Ito hindi ito sa pagmamayabang. 50 mil lang pinuhunan ko sa tindahan. Simula noong January, nilagyan ko 50 mil yung tindahan. Ngayon po ang 50 mil ay wala na. Nalusaw. Yun pala, meron ng lalaki. Hindi natin sabihin na
Noong mga panahon wala pa siyang lalaki, meron siyang lalaki kasi bakit naubos? Di ba? Baka hinuhukhutan siya ng lalaki doon sa kanyang pera. Kahit sabihin i-deny nila, hindi naman tayo ipinanganak kahapon para hindi natin alam yung galawan. Po, yung ulo natin, hindi naman nakapatong lang basta sa balikat natin. Totoo yan. Meron tayong pag-iisip at utak. So ang aking pananaw dyan, hinuhut-hut ng lalaki yung pera niya. At yung mga anak kawawa. Yeah, every time na mag-vlog kami, may mga nag-sponsor 5,000, may nag-sponsor 3,000, may sponsor. Talagang kung ano binibigay ko yun. Sabi nga nung iba, yung mga makikita ng utak, ano ko raw, yung parang sinusumbat. Hindi ako nagsusumbat. Sinasabi ko lang lagi doon sa pinablog ko na nasaan na yung pinuhunan. Kasi nga po, nagtumutulong kayo para sila ay hindi umasinso o hindi mahirapan. Hindi man natin masabing biglang umasinso, pero at least pang araw-araw nakakaraos ng may pinagkukunan. Ay tapos biglang nalusaw. Sino matutuwa? Sabi nga nung iba, yung makikita ng utak na ako daw nanunumbat. Sabi ko hindi ako nanunumbat. Hindi nanunumbat. Kasi inaalam ko lang yung proseso kasi negosyante din naman ako. Opo. Inaalam ko lang kung nasaan napunta yung pera. Kasi sino naman matutuwa doon? Oo. Tumutulong ka na nga para may mapagkunan ng pagkangailangan yung tinutulungan mo. Tapos pagbalik mo ng ilang linggo, wala na. Wala na. Kaya ngayon, ang rules din namin talaga sa Kalingap, usapan na alam niyo yun na pag nag-asawa ka, alis ka sa bahay. Kasi ang bahay mo ay para sa mga anak nila yun yung binablog namin sa mga bata. Hindi naman ang rules namin, walang lalaki sa bahay nila. Pero kung magdala ka ng lalaki, pero actually nagdala ng lalaki. Sinabihan ako ng panganay ko. Totally po, may syuta-syuta na din ako. Kaya lang, sabi sa akin ng panganay ko, pag nagkataon pa naggaganyan ka, pwede kang pumunta sa bahay. Pero magbahay ka para sa babae mo. Huwag mo ititira sa bahay na binigay nito. Bilib ako sa panganay mo. Diniritso ka talaga, diniritso ka. Diniritso ako, saka meron talagang utak. Diniritso ka ng anak mo. Hindi niya kami bumabawal sa ikuha lang. Ang patakaran niyan sa Kalingap na banggitan sa akin na Dr. Love na, pag nag-asawa ka, huwag mong ititira sa bahay na binigay ng ng Kalingap. Tama. Ganun din ang mangyayari doon sa Tagamantag yun eh. Panoorin niyo yung huling upload ko. Ngayon, magbibigay pa ako ng 1,000 para sa budget nyo. Pagkain nyo kasi gusto ko yan mabuo. May bigas ba kayo? Meron pa? Meron pa. Marami pa bigas? Ayan. Magbibigay pa ako ng 1,000 para sa budget nyo. Galing din yan kay Manay Liz. Lahat yan na pera galing kay Manay Liz. Sige po, magpasalamat tayo kay Manay Liz. Maraming salamat po, Manay Liz, sa binigay niyong papupunan po namin sa aming na gagawing pagtatanim o pagdinegosyo kasi para po sa pamumuhay namin mag-aama, para hindi na din ako magtrabaho sa malayo para masikat po siya. Ang mga bata, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat, magpasalamat ka na sa lahat, sa pagkalahatan. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor o nag-i-sponsor pa rin sa kay Jan Marte sa bunso ko po. Maraming salamat po. Hindi ko po kabisado ang mga pangalan niyo, pero po lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. So, meron ka ng pampuhunan. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Gusto ko kasi yung ikaw may gusto sa gusto mong negosyo. Kasi kung ako magdidikta sa'yo, tapos maging failure tayo, magkasisihan lang tayong dalawa. Gusto ko ikaw may gusto kung anong gusto. Hindi po, kasi kami nitong mga batang ito, kahit yung panganay ko, gamay po na talaga namin ang pagtatanim. Pagtatanim na lang po kami ng kamuti at gulay. Ay, saka lang natin ang manok noy kasi yan, sa totoo lang. Bago tayo dyan kikita, grabing punan yan. Sa feeds lang ngayon, pagkamahal ng manok. Mahirap baboy at saka manok. Mahirap yan, malaki punan yan. Talagang malaki ang punan dyan. Hindi ubra yan. Hindi ubra pa yan, Nonoy. Ilang peraso. Ngayon, meron tayong umpisahan negosyo, kayo na magpalago. Kung meron pang magbibigay ng mga sponsor sa mga darating pang araw, meron pang magdagdag pang negosyo sa inyo. Kakasya na po itong pang-arkila ng lupa at ang patraktura. Tapos bibila po ng pantanim ng kamote. Sige. Gamay po kasi namin yan ng mga sige, sana po kung sa mga gusto pa po magbigay, pwede po kayo magbigay dahil kabisado niya ang magtatanim. So, kung meron pa pong magbigay, sige po, tatanggapin ko po, ipaparating ko po sa kanya din.
Mas maganda na lang to nandito siya para mabantayan niya si John Marty, kasi si John Marty, hindi ko po rin masisisi si John Marty kung naging ganyan ang ugali niya dahil yan sa nagkataon nagkahiwalay sila. Parang naging kulang sa pag-aaruga yung bata. Kaya yung binlag namin niya noong umpisa, kaawa-awa talaga. So salamat naman dahil sa inyo po. Ha? So tulungan po namin na maging mabago ang buhay ni John Marty. So ito sa gusto niya pagtatanim, kung sino po pong gusto magbigay, iparating niyo lang po sa akin at ako na po bahalang magpaabot po sa kanila. Ikaw, magpasalamat ka dito. Upo ka. Yan. Magpasalamat ka. Maraming salamat po, Manay Liz. Sir Win E. Limot na ako. Ang bihira na. Leslian Elena. Leslian Elena, Erica Alpon Vlog, maraming salamat po. Yan. Sir Win E. Sir Win E. Leo D. Maraming salamat. Marlene Abiliana, yun lagi nagbigay sa inyo. Marlene Abiliana, maraming salamat po. Yan. Kay Kuya Bal, kay kanino pa man. Maraming salamat po kay Kobal, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, maraming salamat po, at lalo na sa iyo, Dr. Lab. Mabuti na pasalamat ka, mabibigyan pa kita ng another 100. Ayan o, 100 ha, nakikita ba? Nakikita ba? O yan, 100. Maraming salamat po. Yung isa, tulog, walang 100 yun. So wala siya. Pangipin nun. Sakit ng ngipin. Masakit pala ang ngipin. Kaya nag-iiyak ka kanina sa So ibigay na lang to kay John Marty. 100 din. Dito ko ibigay sa iyo dahil alam ko hindi na niya ibibigay yan. Bugoy-bugoy yan eh. Ha? hindi niya ibibigay. Sige. Salamat po ng marami sa inyo mga kalingap. Thank you so much po. Sa aking mga sponsors, sa mga taong gusto pong tumulong sa kanila. Meron na po tayong magandang bahay na ibinigay. Pero ang kulang po, negosyo na lang po. Sana po, meron pa pong may mga mabubuting kalooban dyan na gusto pong magbigay sa kanila. Iparating nyo na lang po sa akin. Handa po akong ibigay sa kanila lahat yung mga pagnegosyo niya. Yan to po, meron na po tayong naumpisa may 20,000 para sa kanila. Yung iba, pagpagkain. Pero yung 20,000 transferable yung pagnegosyo. Nagdagdag lang ko pangkain po. Galing sa isang sponsor din po yan kay Manay Liz. Thank you so much po, Manay Liz, sa iyong tulong sa pamilya nila ni John Marty. Thank you so much po. Huwag po kayong madadala kay John Marty. Kaya po natin baguhin yan. Ang bata, medyo naging sutil lang at naging problema dahil sa pagkakataong nagkahiwalay sila ng mag-asawa. Pero doon niya nakuha yung kanyang pag-ugali sa pagsama-sama niya sa nanay niya. So maraming salamat po sa Erica Alpon Vlogs, Leo D. Thank you so much, Sir Win E. Thank you so much, Leslie and Elena from Geneva, Switzerland. Marlene Abiliana, ma'am. Thank you so much, ma'am. Mayong udto, mayong hapon, mayong buntag diha. At Helen Jans, thank you so much po, ma'am. Tita Susan from Colorado, thank you so much din po. At Tita Wibi Canada, ganoon din po si Mamo ng Australia, thank you so much po sa mga tulong niyo po. Sa mga gusto po magtumulong, inuulit ko, pwede po iparating niyo po sa akin para sa kanila po. Masipag po sila magtanim. Huwag lang po na muna tayo sa mga hogs diyan, yung mga manok, hogs, mga baboy. Mas malaking kailangan natin pera dyan. Baka makabili man tayo ng baboy 2, bukas patay na. Dahil wala din tayong papakain. So, okay yung kay Manong na magtanim. So, thank you so much po. Shout out po doon sa mga kay Erica Alpon Vlogs. Support natin kanyang channel. Ganoon din po shout out kay Pulubing Milyonaryo. Ganoon din po shout out kay Kuya Kins, Kalingap Gilbert, Engineer Agul, Brother Paas, Kalingap Tupher, Big Ali Official. Ganoon din po si Ann Kutik Channel. Support po natin. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Val Santos Matubang, atin na vlog. Ganoon din po kay Kalingap Rob. Hanggang dito na lang po ako. Jesus loves you. Bye-bye tayo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.